Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayong gabi, don't limit God in times of crisis. Ulitin ko po, don't limit God in times of crisis. Sa 1 Kings chapter 17, 7 to 15. 1 Kings chapter 17, ayan. Andiyan na po sa inyong ano po, sa inyong screen. Ayan. Yan po yung ating, andiyan pa naman, ating scripture. Pag-aaralan ngayong gabi. Sa kanyang paunang naitala na panayam, noong Lunes po, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa sitwasyong ito na ating pinagdadaanan. Dahil maging ang ibang mga bansa ay nakakaranas din ng mga problemang pang-ekonomiya dahil sa pinatutupad nga pong mga lockdown. Aminado naman po ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang ekonomiya ng bansa ay sumayad. Talagang sumadsad at lumubog ng mas malalim pa sa gitna ng epekto ng COVID-19 pandemic sa kabuhayan, maging sa ating mga negosyo at mga trabaho. In fact nga po, wala nga pong trabaho yung iba nating mga kababayan. Let's pray for them at lagi naman natin itong ginagawa. Pero alam niyo po ba, na grabe ang economic crisis na pinagdadaanan din hindi lang ng ating bansa maging ng buong mundo po. Pero ano nga ba ang madalas nating response o ng mga tao kapag may ganito pong crisis? Minsan, ito ay nag-create ng takot, worry, gulo, pangamba, agawan, pag-aalala, hoarding, sabi nga po ni Secretary I forgot the name, sino yung secretary natin, executive secretary ni si Roque Panelo. Ayan, sabi ni Secretary Panelo, may pandemya na nga pero grabe pa rin po ang korupsyon. Kaya nga po yung DPWH ay lagot daw po kay Pangulong Duterte at sabi niya wala na talagang sabi niya wala nang gamot dito kahit sino pang maging pangulo ng bansang Pilipinas. Grabe daw po, nasa ugat na po yung pagiging corrupt ng mga tao na nasa loob ng government. Kaya sabi niya, alam niyo, galing nung sinabi niya, hindi ko makalimutan Alam niyo po, sabi ni Secretary Panelo, sabi niya sa kanyang vlog, nagulat ako at nagkaroon ng struck doon sa heart ko na strike yung heart ko na sinabi niya na alam mo spiritual talagang kailangan ng bansang ito, spirituality. Kasi pwede ka daw maging religious pero mahirap daw maging spiritual. Tamang-tama nga po. Because ang dinala naman ng Panginoon, Jesus came here not to become religious but to become spiritual, na tao. Ano po ba yung pagiging spiritual? Yung pagkakaroon ng integrity, ng humility, ng honesty, yung mga ganun po ba, di ba? Mahirap gawin yun kung hindi tayo malapit sa Panginoon. Kaya po, tuloy po tayo. Sa Bible, ay marami ding karanasan na makikita tayo. Comment down below po kung meron kayong mga, comment sa ating mga preaching or sa share nyo po, yung napapakinggan nyo po. Baka meron kayong mga ideya, napanood po. At yung talagang kaganapan na nangyayari sa buong daigdig, maging sa ating bansa, para at least nagkakaano po tayo. Nagkakaroon tayo ng discussion through sa mga comment po natin. Nagko-comment ba sila, man? Okay, good, no? Sa Bible din po makikita, say amen, okay. Makikita natin na nagkaroon din ng matinding crisis sa kanilang pamumuhay, sa Biblia. May panahon sa Israel dahil hindi umaulan at halos walang mga halaman na tumutubo, kaya wala ding makain ang mga tao. Kaya nagkaroon ng economic deprivation o kaya economic depression. In 1 Kings chapter 17, 7 to 15, yung po yung ating talata na pinakita kanina. Sabi, Elijah and the widow at Sarepta. Ito po yung
istoryang ito, ay sabi ng verse 7, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, go at once to Sarephat in the region of Sidon, and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Sarephat. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called and bring me please a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Elijah said to her, don't be afraid, go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourselves and your son. For this is what the Lord then, God of Israel, says, the jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was a food every day for Elijah and for the woman and her family. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita. Ang utos ng Diyos kay Elijah, pumunta ka doon sa babaeng balo. Siya ang inassign ko na magpapakain sa'yo. Sabi ng Lord kay Elijah. Of all people, bakit dun pa sa babaeng balo? Kayo po ang tanungin ko. Bakit kaya dun pa sa babaeng balo? Sabi pa nga ng Bible, di ba? Tulungan po ang mga babaeng balo. Kaway-kaway nga po dyan ang mga babaeng balo na. Ayan, yung nanay ko, balo na. Si Mama Lina, balo na rin. Ayan, sino pa dyan yung mga balo? Gusto mo ba? Ha? Gusto mo ba? Gusto mabalo? Hindi naman. Wala namang ganon. Mahal nila ang kailang asawa. At kung naghahanap po kayo ng mga balo dyan, ano po? Noon pa naman, pag widow ka, talagang medyo kapos ka dahil sa lalaking asawa lang ka o sa lalaking asawa mo lang, ikaw umaasa yung mga babae noon. Kaya kapag namatay ang lalaki, talagang wala ka nang aasahan. Tapos salat na salat pa ang lupain noon. Dahil, of course, matagal nang hindi umuulan. Ano po? Yung Sarephat, doon po pinapunta ng Diyos si Elijah. Ito po ay doon po sa lugar ng region of Sidon, kung saan pinapunta ng Diyos nga po itong si Elijah. Ang Sarephat po means ambush of the mouth. Ayan. Ang sabi daw po, ulitin ko pa ang ibig sabihin ng Sarephat. Sarephat means, yung lugar na yun ambush of the mouth. Inambush daw po, galing sa ano kayang ibig sabihin ng ambush of the mouth? Ayan. Makatutunghayan natin pag hanggang sa natapos natin ang kasaysayang ito. Ang lugar na ito, dahil wala ngang ulan, ng matagal, sobrang tuyot na ang kapaligiran, wala nang puno at halaman na tumutubo. Bakit nga po? Kasi nga po, matagal na hindi umulan. Pati yung mga hayop na nabubuhay at mga halaman ay payat na at maging yung mga tao doon. Sigurado itong babaeng balo na ito ay nangangayayat na din habang nakikita niyang nangangahoy. At sabi ng propeta sa babaeng balo, tahi akong tubig. Isip-isip ng babaeng balo, wala na nga tubig. Dahil matagal nang tuyot at hindi mo ulan ang mga balon, ang lugar na ito. Hihingi ka pa. At pwede ba, dinagdagan pa ng propetang ito, pwede bang mag-order na din ako ng tinapay? Aba, matindi nga po, no? Sa isip siguro ng widow na ito, hihingi ka pa ng gardenia. Nakita mo ang namumulot na lang kami ng patpat dito para panggatong sa last namin kakaining mag-ina. Just imagine, last na nila yon. Isang kain na lang, patay na sila. And then we will die. Sure ka, ateng? Kumbaga sa lingwahe natin ngayon, sure ka, ateng? Hihingi ka pa? Okay ka lang, kuya. Kukonti na lang yung harina namin, meron din kami doon, pero kakarampot lang ang patak ng langis. Pagkatapos yan, wala na kaming supply. Last na yan. Kumbaga sinasabi ng babae, for your information, FYI, kuya, quiz, yan lang naman po ang kalagayan naming mag-ina.
Tapos dito ka pa humingi sa amin. Ang sabi ni Propeta Elijah, sige lang, basta mag-bake ka lang ng pandesal at pagkatapos ibigay mo sa akin. Ako muna ang iyong pakainin. Siyempre, habang nagbe-bake ang mag-ina, naaamoy nila ng sobrang bango ng amoy ng tinapay noon, ng tinapay na kailang ginagawa. Siyempre, pag ikaw ay taong gutom, kahit anong pagkain, mababango sa iyo eh. Nakaranas na po ba kayo mag-fasting ng 7 days? Naku po, yun po, yung amoy pa lang, kahit anong pagkain, talagang ang sarap-sarap sa pangamoy. Siguro itong mag-inang ito, talagang pigil na pigil sila. Maximum tolerance sa kanilang ginawa. Ano po, habang sila'y nagluluto. Pero kailangan nilang sumunod eh. Maalala ko nga yung isang kwento ng mga naunang pastor sa atin. Meron daw pong dumalaw o nag-visitation na pastor sa miyembro. Eh medyo, ang problema lang nga nito, yung pastor na ito hindi gumamit ng wisdom eh. Magtatanghalian na nung dumating yung pastor. Alam mo yung mga pastor, huwag kayong pupunta pagka malapit ng kumain. So, dahil pastor nga ito, kasi kakukwento nila, umabot sila ng tanghalian. Sabi nung babae, syempre, membro, mabait, pastor, dito ka na kumain. Eh, syempre, kunyari, mahiyain yung pastor, naku, wag na po. Eh, mapili talaga. Ito na lang ako kumain yung pastor. Ay, yung palang ulam ng mag-inang ito, no, eh, isang isdang tilapia na lang. Sabi ng ano, mauna ka ng pastor. Sabi ganun, kunyari, di ba? Siyempre, alam mo naman mga Pilipino, di po ba? No po, kunyari talaga, meron talagang merong inila ang pagkain niya, pero ang totoo no, ay sakto lang sa kanila yun. Ganun tayo ka-hospitable na mga Pilipino. Nung babalik ta rin na, yung tilapyang nag-iisang tilapia ni pastor, habang nandun sila sa likod, sabi nung kitang-kita nila sa butas ng dingding, naku, inay, binaliktad na. Yun lang po. Yun lang po ang kwenta ko. Alam niyo na po ang kasunod doon. Kung kayo ang nasa kalagayan ng babaeng balong ito, na taga-Sarapat, susundin niyo po ba ang propeta? Kayo po ang tanungin ko, susundin niyo po ba? Baka isipin niyo, dumating lang ito sa lugar namin, tapos utos pa ng utos. At kung maka-order, kala mo kung sino, Poncio Pilato, may pinatago ka, madingkas ka nga dyan. Di ba ganun dapat ang isipin ng babaeng propeta, ng babaeng balong ito? Ikaw pang maunang kumain ng kapal mo, ha? Ang laki-laki ng katawan mo, bakit di ikaw mag-bake ng tinapay mo? Ang laki-laki ng katawan mo, bakit hindi ikaw magbanat ng buto? Di ba? Pag mga kaisipang ano po, meron ba kayong kilalang tao, tas yung kakakilala nyo pa lang, nangutang na sa inyo? Comment down below kung meron. Yung kakakilala nyo pa lang, pautang, meron ka ba dyan? Yung kakamit nyo pa lang, nangungutang na. Ano yung scam? Budol-budol? Ay, Tita Naime. Ay. Tanungin niyo po siya kung ano po yan. Alam na alam po yan ni Tita Naime. Pero may prinsipyo po or wisdom behind po doon sa pangyayaring yun. Dahil kung sino ang dapat mapapakinabangan, yun po ang unang dapat buhayin. At para mas maraming matulungan. Ano pong ibig kong sabihin? Bigyan ko po kayo ng example. Sabi ng mga stewardess, pagka yun po'y sumakay ng eroplano, tinuturo niya yung patungkol sa emergency procedures. Magdidemo yan doon sa harapan, tapos sasabihin niyan, pag may nangyaring di maganda sa eroplano, may lalabas na mask dyan sa inyong ulunan, tapos ilagay nyo sa mouth nyo, at may lalabas ding oxygen dyan, at yung pong ilagay nyo sa ano nyo. Kahit pa nga may kasama kayong bata, sarili mo na yung lagyan nyo bago ang bata. Pag naayos na kayo at maayos na kayong huminga, sa kanyang lagyan yung bata. Mauna muna kayo. Dahil mas makakatulong kayo kesa sa kanya. Dahil kung unahin niyo yung bata, pag namatay ka, patay din yung bata dahil hindi niya kaya. Yun po ang wisdom doon. Bakit? Dahil kung siya ang nauna, na nilagyan mo, siya muna mamamatay. Hindi mo siya matutulungan. Pareho kayong di magsusurvive. Ganun din yung mga langgam. Sino po dito nakakita ng langgam? Langgam po? Ayan. Subukan yung gibain yung bahay ng mga langgam. Di ba? Mag-a-assemble po yung magagaling na army ng mga langgam para yung unang protection na nila. Ang unang protection nila ay tinawag na quintan. Nakita kayo, no? Yung malaking ant. Yun yung malaking ant kasi yun nagbibigay ng itlog. Sa upang maparami ulit yung langgam. Yun. Na po.
Yun po ang magpuproduce ng marami pang langgam. Comment down below po kung nakigets nyo pong ibig kong sabihin. Kung yung mga langgam nga po, alam nila kung paano proteksyonan ang mga namumunga at nangingitlog, dapat lalo tayong mga tao. Kagaya namang vaccine po na meron tayo ngayon. Di po ba? Bakit frontliners? Sabi ni Tita Cora, dapat may dala pa sa loob. Dapat may dala pa sa lubong. Live po tayo ha, live po tayo. Hindi po record tong ating kaya pwede kayong mag-comment. Yan. Pakibilis ng konti. Kagaya ng vaccine ngayon, napansin niyo po, yung vaccine ngayon, bakit inuna ang mga frontliners? Then sila ang Pwede namang unahin ang mga matatanda o kaya unahin ang mga bata. Bakit inuna yung frontliners? Sige po, comment down below. O bakit Kuya Seth? para hindi sila mamatay para makatulong pa ito. Very good, Kuya Seth. Tama si Kuya Seth. Palakpakan natin. Para pag inuna natin ang frontliners, yung mga medical frontliners, yung mga nurses, yung mga medical doctors, mga lahat na naando sa hospital, para marami silang masalbang buhay at matulungan. Very good, Kuya Seth. Kung ikaw ang unahin, puro tulog ka lang naman at tong-its, konti lang matutulungan mo. Ano po? Kaya, ang ginawa nung babaeng balo, binuhay mo na niya yung propeta. Ang daluyan ng pagpapala. Mas maraming matutulungan at makikinabang na maraming tao kung buhay niya yung propeta. Kasi nung siya ay nag-pray, remember? Sino nag-pray na, sino propeta yung nag-pray na 6 months di muna ulan? Ayan. Di ba nag-pray ang propetang ito na wag muna umulan? Sa 1 King chapter 17 verse 1, tingnan niyo po. Elijah was a prophet from the Tisbe in Gilead. One day he went to King Ahab and said, I am a servant of the living Lord, the God of Israel, and I swear in His name that it won't rain until I say so. Oh, di ba? Ang tindi ng propetang ito. There won't be even any dew on the ground. Kahit konting patak daw ng hamog, wala man lang. Kaya sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew 10:41-42, ano po ang prinsipyo ng Panginoon? Matthew 10:41-42, whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward. And whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward. And if anyone gives even a cup of cold water, sabi, isang basong tubig lang, to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose the reward. Ayun, may reward ka daw po sa Panginoon. Sabi ni Jesus, pag tinanggap mo ang lingkod ng Diyos, makatatanggap ka din ng gantimpala. At kahit isang basong tubig lang iabot mo sa Kanya, siguradong may blessing ka. Kaya itong ginawa ng babaeng balong ito yung kanyang wisdom, no? Ito po yung prinsipyo dito. Kay Prophet Elijah, blines muna niya. Dahil alam niya na pagpapalain siya kapag inuna niya ang propeta. Ano po ang lesson dito na makukuha natin sa kasaysayang, napakagandang kasaysayang ito? Kung gusto mo nang mahimala, dapat may partisipasyon ka, may cooperation ka. Pansinin nyo, sumunod ba ang babae o hindi? Kung hindi siya sumunod, baka hindi natin siya mapapag-usapan ngayong gabing ito. Baka di natin nasali sa kwento natin ang napakagandang kasaysayang ito ng babaeng balo ngayong pandemya. Kasi sobrang may kaugnayan ito sa panahon natin ngayon. Maaaring ubos na din agad ang langis at konting harina nila at di na dumami at namatay na nga sila. Naubos na yung harina, naubos na din yung langis at namatay na silang dalawang mag-ina. Ano kaya ang pakiramdam ng babaeng balo pagkatapos niyang pakainin ng propeta? Kinakabahan siguro ang babaeng balo, no? Di tulad natin ngayon, syempre alam na natin yung pangyayari, alam na natin yung ending dahil nabasa na natin. Pero kung ikaw yung babaeng balo, ano po yung magiging pakiramdam nyo? Kasi sa babaeng balo, sobrang suspensyon. Totoo kayo sinasabi ng propeta? May langis kaya? Totoo kaya? Last pa naman namin yung pagkain yon na mag-iina. Ano po? Pinakain namin sa kanya. At nang binuksan ng babaeng balo nung umuwi siya, yung kanyang tapayan, dandaran, daran, dan. Meron kaya wala? Ano sa tingin nyo? Meron.
Meron o wala? Meron. Laban o bawi? Hindi ko alam. Orong o sulong? Actually, siya nagpauso niyan, ng larong yan. Meron o wala? Pero bawat araw, no, bubuksan niya ang tapayan. Dahan-daran! Meron na naman. Hindi na uubos ang langis. Palakpakan natin ang Panginoon. At yung harina nila, patuloy na nakakagawa sila ng tinapay. At ganun palagi ang nangyari hanggang umulan, tumubo ulit ang mga halaman, nagkaroon ulit, sumibol ulit yung mga damo doon, maging yung pagkain ng mga hayop, nabuhay silang muli ng maayos, mag-ina, at yung mga tao doon. Ang Biblia ay full of promises. Ano ang ating magiging tungod sa mga pangakong ito? Walang iba pa na pananampalataya mo at pagsunod. Sa Lord kasi, pwede yung nothing to something eh. Akala mo lang wala. Pero meron, meron, at meron. Sabihin mo uli sa katabi mo. Sabihin mo, akala mo lang wala. Pero meron. Meron yan. Basta ang mahalaga, may partnership ang Diyos at ang tao. So that the cycle will be completed. Ngayon nga, may nakakain pa naman tayo eh. Kahit papano. Remember, sila wala na talagang makain. Noon, sa panahon yung, namumulot lang sila ng patpat. At last na yun ha, mamatay na sila, they will die. Eh ngayon nga, may tinapay pa tayo. May palaman pa. Di ba nakakita kayo ng palaman sa tinapay na nakakasikmura, yung maasim sa loob ng tinapay? Yung parang gulay-gulay. Ayaw ni Region eh, pickles ba tawag doon? Pag di sanay kasi sikmurain ka nun eh. Di ba? May ganun pa nga eh. May kanin pa naman tayo, may ulam pa. Yellow pin pa nga. Tapos nakamalamig na tubig pa tayo. Mo ano pa? Kung ihahambing mo doon sa babaeng balo ang kalagayan natin, di hamak na mas mabuti pa rin tayo ngayon. Purihin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti tayo ang kalagayan natin ngayon. Di ba, Seth? Nakamakdo pa nga si Seth eh. Cheeseburger. Tinan mo nga yung katabi mo kung patpati na. Tinan mo. Mukhang hindi naman. Di po ba? Tingnan mo nga kung patpati na yung katabi mo. Dito sa amin lahat, si Kuya Red lang ang medyo ang taba ng mga tao dito. Ano po ang lesson dito? Kailangan mawalan ka para mabigyan ka ulit. Amen? Ulitin ko po ulit. Kailangan mawalan ka para mabigyan ka ulit. Empty your hands para malagyan ka ulit. Say amen. Marami ba nag-amen, mahal? Ay, wala masyado. Amen naman kayo. Kaya dito tayo makakatanggap. Kaya di tayo makatanggap dahil punong-puno ang kamay natin. Kung marami kang hawak-hawak, hindi ka pwedeng lagyan. Bitawan mo muna yan para magkaroon ka ng bago. Again, bitawan mo muna yung hawak-hawak mo para magkaroon ka ng bago. Kaya kung gusto mo magkaroon ng brand new, bitawan mo na yan. Hindi yung asawa mo ha. Yung asawa mo na talaga. Huwag ka mag-isip ng asawang brand new ha. Yan na talaga yan. At kahit ganyan lang yan, ganyan na talaga yan. Tanggapin mo na yan. In Matthew chapter 16, verse 25, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. Sa Diyos kasi, baligtad, kung gusto mong magkaroon, give your life. Kailangan may isuko muna tayo na nasa ating mga kamay sa Diyos para mabigyan tayo. Madaming pangako ang Diyos, di natin makuha-kuha dahil ayaw muna nating ibigay ang hawak-hawak natin. Alangan namang mangako ang Panginoon tapos hindi niya tuparin at di niya gawin. Ang tao, pag nangako, napapako. Pero ang Panginoon, pag nangako, nagpapapako. Do not limit God. Kahit pakiramdam natin, mahirap o imposibleng kalagayan natin sa buhay ngayon. Do not limit God. Ipaghihirap ba ng Diyos na bigyan ka? Siya nga may-ari ng buong universe. Psalm 24 verse 1, ano pong sabi? The earth is the Lord and everything in it. The world and all who live in it. Kanya lahat. Wala namang nababawas sa Diyos kapag binigyan ka ng Diyos. Hindi ka hihirap ng Diyos na bigyan ka. Alam mo, bigyan ka niya ng maraming pera. Lilipat lang naman yung sa bulsa mo. Galing sa bulsa ng iba. Palipat-lipat lang yan. Nasa loob pa rin ng planetang yan. Ang galing, di ba? No? Nasa loob pa rin ng planeta natin. Hindi naman nababawasan ng Diyos eh. Bigyan ka niya ng magandang bahay. Kukunin lang naman niya yung mga bato, yung mga buhangin sa ilog. Kaya okay lang anak. Kaya kung gusto ng Diyos na pagpalain ka, kahit na may pandemya, walang makakapigil sa Diyos. Ang mahalaga, sumunod ka, kagaya ng babaeng balong ito. Ano pa po?
Kung itong propetang ito hindi din sumunod sa Diyos, ha? Bakit widow pa? Magpapakain sa akin? Bakit di na lang si Elon Musk? Sino nga yung Elon Musk na? Elon Musk, Yung pinakamayaman ngayon. Hindi na si... Tesla. Yung may-ari ng Tesla. O di kaya si Jeff Bezos na lang. Bakit byuda pa? Tapos mukha pang kalansay ito. Nakakonsensya naman, Lord. Tapos ako malaki katawan. O di po ba? In Matthew chapter 19, verse 26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Ano ba ang pangailangan natin sa buhay? Kadalasan lang naman, tatlo yan eh. Pera, kung hindi pera, kwarta, kaya salapi. Kung ang pag-asa natin ay laging nasa tao nakasalalay, nakasandal, mabibigo tayo. Sino kaya mautangan dito? No? Medyo okay tong brother na to, mayaman-yaman na. May kaya sa buhay ah. Sabihin natin, pwede na ako sumandal dito, kahit makakuha lang ako ng kahit punting pagtingin at maambunan ako. Huwag sa tao. Sa Diyos tayo sumandal. Pero pag sinuri natin ang Bible, hindi ganoon. Pansinin ninyo, maging ang uwak ay ginamit ng Diyos na consider ang clean pa yung nagpakain kay Elijah. Kasi alam niyo po yung mga uwak, nagdadagit siya ng mga bulok na hayop, patay na hayop. Pero ginamit sila ng Diyos. In 1 Corinthians 1:27, ano po ang sabi? But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Kahit hindi matalino, o mayaman, o mapogi, pwedeng gamitin ng Diyos. Kahit sino ka pa, para makita ng mundo na not by might. No? Hindi sa education, hindi sa intelligence. No? Pero madalas pinipili ng Diyos yung mga tingin ng sanglibutan ay mababang uri para mahayag ang kanyang kapangyarihan. Di po ba? Kaya huwag tayo manlait ng mahihirap, na walang pinag-aralan, na walang kaya, na di magaling, na di expert. Dahil kadalasan sila ang ginagamit ng Panginoon para maging daluyan ng pagpapala. Kasi ang isang gulong ay gumugulong. Minsan sa taas ka, minsan nasa baba ka naman. Walang nakakatiyak na mananatili kang mahirap. Wala rin naman nakakatiyak na mananatili kang mayaman. Lahat naman temporary lang. Tentative lang kumbaga. Walang period. Kaya sabi nga ng matatanda, huwag daw magsalita ng tapos. Huwag ka magsiguro sa butas ng bao. Kaya nga ang tao di dapat mayabang. Kasi nga malay nyo, kailanganin din po natin ang bawat isa. Sa panahon na wala tayo. Na mahina tayo. Na-stroke ka. Mula kuko hanggang bunbunan. Walang garantiya na may forever. Kahit yung ganda, yung beauty, nawawala yan. Yung ganda ng kutis, kung magkagalis aso ka, ano ka ngayon? O nagkaroon ka ng korikong baby, paano ka ngayon? Di po ba? Wala ka nang ipagyayabang ngayon. You can never can tell. Tama ba yung English, Kamal? You can never can tell. Tama. You can never tell. Gusto nating makasurvive in times of crisis, hindi mo kailangan maging wais. O maging mautak ka, o manlamang ka sa kapwa, o maging selfish ka in time of crisis. Itong babaeng balong ito, hindi niya sinolo. Kung mapapansin natin sa babaeng byuda na ito, hindi niya pinagkait yung konti nilang flour at yung kapatak nilang langis. Bagamat may katwiran naman siya, na para sarilinin, no po, yung tubig at pandesal, tagutom noon, pero hindi niya ginawa. Kawawa naman niya. Hindi niya inisip, kawawa naman ang anak ko. Ibibigay na lang, ang lakas-lakas itong propetang ito, ba't di na lang sa anak ko? Kasi lakas ng kalabaw itong propetang ito. Kung di tama ang puso ng biyudang ito, o naging wais siya, makasarili siya, sasabihin niya, malaking abala pa itong propetang ito, puro utos pa sa amin. Lahat gusto hingin, ano to, hulid up? Pero alam na alam ng babaeng ito na blessing ang propetang ito. Amen po ba? Iba kasi ang standard ng langit kaysa sa standard ng mundo. Kung nakinig siya sa mundo, di niya napakain ng propetang ito. Kung nakinig siya sa mga kapitbahay niya, sa mga kamag-anak niya, sa mga kumare niya, hoy kumare, last nyo ng pagkain yan. Yun ang mag-inay, bibigay mo pa. Pero nakinig siya sa konsensya niya, sa tinitibok ng kanyang puso. Lahat ng tao nagpipray. Nakikipag-usap sa Diyos. Pero, konting tao lang ang pinipiling sumunod sa sasabihin ng Diyos. Pananalig at pagsunod ang puhunan ng babaeng balong ito. Yung kahuli-hulihan niyang pagkain ay nagsimulang dumami. At ang mga taong
Nananalig lang ang makapagpatunay nito na ang pagpapala ay nasa pagsunod. Obedience is the key to miracle. Huwag matakot sa economic crisis. Basta makipag-partner tayo sa Diyos, makipag-cooperate tayo sa Kanya. Meron ka lang langis, konting harina, or some sticks, ayos na yun. Ayos na ang buto-buto. Partner mo kay Lord. Mahalaga may multiplier ang Diyos. Kasi kahit gaano kadami ang gustong ibigay sa inyo ng Diyos, halimbawa, kung siya may 1 million, pero wala naman siyang ma-multiply, zero ka, wala kang binigay, zero. Multiply by zero, 1 million times zero equals anak. Di alam. 1 million times 0 equals? Zero. Di po ba? Yung babaeng balo, di naman nagsimula sa wala. Kasi kung walang pinasimulan ng Diyos, di himala ang tawag doon. Kundi isang magic lang. Kaya kung gusto mong ng miracle, makatanggap ng blessing, maghanap buhay ka, sabi ni Lord, and I will bless you through your work. Alam nga namang hintayin mo lang yung pera pumatak sa langit. Eh kung barya yun, di bukol-bukol ka. Lord, may puhunan po ako dito, meron po akong konting puhunan, paramihin nyo po. Ganon. Iginagalang ng Diyos yung request mo dahil may pinasimulan ng Lord. Lord, masipag po ako, anumang serbisyo gagawin ko. Di po ba? Diyan maghihimala ang Lord, pararamihin ng Diyos yan. Ibig sabihin, kumilos ka, yun ang bahagi mo, magsumikap ka, and God will do the rest. Yung babaeng balo. Napansin nyo, nung nakita siya ni Elijah, namumulot ng sticks. At least kahit konti, meron yung babae. At di naman tinutingin doon si Lord kung marami ka o marami yung nasa iyo o konti. Mahalaga, may pamananalig ka at sumusunod ka sa Diyos. Natutuwa si Lord sa taong masikap at pag natuwa si Lord, nagbo-blow out siya. Pero kung kahit load, wala ka. Dahil tamad ka, matutuwa ba ang Diyos sa'yo nun? Tapos magtatampo ka, sila lang kasama sa outing, bakit ako hindi sinama? Papalibre ka eh. O di kaya, sasama kanila dahil napapatawa mo lang sila, pwede din. At least meron kang konting puhunan yung serbisyo mo, may skills ka, komedyante ka. Ang hirap pa naman lagi kapag nagpapalibre. Diba? Pa nag-order ka ng pagkain, tatanungin mo, anong gusto mo? Sagot mo kahit ano lang. Wala naman kahit ano kahit saan restaurant ka tumingin, walang kahit ano sa buong mundong restaurant na gano'n. Expert si Lord dun sa konti, padadamihin niya. Remember? 5 tinapay, 2 isda, napadami niya. Pag may crisis, tumingin ka sa Diyos. Kung malaki ang tingin mo sa Diyos, maliit ang tingin mo sa anumang crisis. Pero kung malaki ang tingin mo sa problema, sa mga crisis ng buhay, maliit ang tingin mo sa Diyos. Nasa pananaw lang yan. Nasa attitude of the heart. Nasa pananampalataya mo yan. James chapter 2, 18 to 21, but some will say, you have faith, and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. Sabi, maging demonyo nga, nananalig din eh. Nanginginig pa nga. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Kakambal ng pananalig ay pagkilos, pagsusumika pa at paggawa. Do your best. Do whatever you can. And God will do the rest in times of crisis. And do good, even in times of crisis. Kahit crisis, ang widow naging mabuti at mabait pa rin sa propeta. Di yung nagiging halimaw tayo, yung ating ugali. Pag dumadaan yung crisis, nagiging madamot tayo, nagiging masungit. Huwag kayong pahara-hara dyan. Baka matiris ko kayo, mainit ang ulo ko ngayon, wala akong kapera-pera ngayon. Lalo na yung mga gutom, nako. Marami sa atin aawayin yung waiter, yung server, dahil gutom na, tagal dumating ng order. Kung lagyan ng ipis yung order nyo. Kaya be kind. Minsan po dyan sa C5, nagja-jogging po ako. Naku po, may napansin ako. Sinisigawan ba naman nung customer yung service crew? Ano ba? Awang-awa ako. Naku, ako lang dun sa bukas luluhod ang mga tala. Bakit nga Ano bang magic meron dyan sa pera? Matagal ko nang tinatanong po yan. Sagutin nyo nga po. Comment down below. Pakisagot po. Guys, pakisagot Bakit yung may sakit, pakitaan mo ng pera, madaling gumaling? Yung masungit, bigyan mo ng pera, mabait. Yung mga nanay, bigyan mo ng pang-grocery, ang tahimik nyo sa bahay. Ano yun? May gulo dito yata. No? Yung mga nanay, subukang bigyan pera para may dumaang hangin. Magtataka ka, nay, may lagnat ka ba? Ang bait mo ngayon. Hindi. Anak,
Nag-intriga kasi yung tatay mo pang grocery. Ang hindi, no? Ang tunay na pagtulong ay hindi yung dahil marami kang maitutulong. Kundi kahit pangangailangan tayo, yung kahit na mahina tayo ay tumutulong pa rin tayo, yun ang totoong tulong. Madali kasing tumulong kapag marami kang pera o maraming sobra. Pero kahit kapos ka, salad ka, kulang ka, pero tumutulong ka pa rin, o kakaibang ligaya nararamdaman mo. Kagaya ng babaeng balong ito, yun na lang, yun na yun lang. Yung kanila, pero ibinigay niya pa. Yung konti lang na nasa pa, ay, talagang doon tayo masusubukan. Sabi nga ng nanay ko noon na, sa tatay ko, ano ka ba? Susubo na lang ng pamilya mo, ibibigay mo pa. Pero napansin ko yung tatay ko, sobrang saya niya. Hayaan mo na, ne. Sabi niya sa nanay ko, meron pa naman tayo. Diba? Iyak match tuloy ako. Naintindihan ko na ngayon ng tatay ko. Ang mga anak ng Diyos, masarap bigyan. Kasi pag binigyan mo yan, marami makikinabang. Kasi kahit konti lang nasa kamay niya, namimigay pa din yan. Tingnan mo yung katabi mo. Tuyo lang ang ulan niya, nangaalok sa kapitbahay yan. Ano po? Maalala ko nga nung Tuesday, may nagbigay sa amin ng isda. Salamat, Tati G, ha, kung nakikinunod ka ngayon. No, salamat din, Ninang Wati at Ninong Mon. Alam niyo po, maraming kapitbahay na kinabang. Ang saya ng pakiramdam, nakapagbigay pa tayo. Yung iba naman sasabihin, binigay ng may awa, hingin pa ng walang hiya. Walang ganun. Kasi ganun nga ugali natin mga Pilipino. Lalo na mga anak ng Diyos, masarap bigyan. Tingnan nyo yung mga naggaling sa abroad, di ba? Ang dami-daming pasalubong sa mga pagkamag-anak. Dami nakikinabang para makapagpasalubong lang sa mahal sa buhay. Di po ba? Alam naman natin, ang hirap-hirap ng buhay sa abroad. Pero hindi nila sinisolo, hindi nila sinasarili. Tayo naman dito sa Pilipinas, ang lakas ng loob ng humingi ng pasalubong. Masama pa ang loob pagka di binigyan. Bakit? Ikaw ba nagbayad ng pang-placement fee nila? Ikaw ba nagtiis ng bilad doon sa Saudi? Ikaw ba ang nagpaalipin doon sa mga Arabo? Kaya yung iba nag-abroad, ayaw nang umuwi dito dahil daming papasalubukan. Yung isusubo mo lang, ibibigay mo pa, tingin nyo ba? Hindi alam ng Diyos yun? Siyempre, all-knowing si God, omniscient. Alam na alam niya. Nung tayo po ay nagbibigay. Grabe naman itong anak ng Diyos ko, ng anak ang anak kong ito, isusubo na lang ibinigay pa. Mabigyan nga itong anak ko at ma-blow out. Lagpasan mo ang pagsubok na ito. Dati pa naman may crisis sa buong mundo. Dati pa naman may pandemic. Pabalik-balik naman. Pabalik-balik lang ang buhay sa mundo. Walang bago. Sa history nga, 1918 pa lang may nangyari ng pandemic sa buong mundo. Pero nabuhay naman sila at tumuloy ang kanilang buhay. Kahit ikaw na nanonood ngayon, di ba ang bait-bait pa rin ng Diyos sa buhay mo? Kasi tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo. Kahit na may pandemic, ang taba-taba mo ngayon. Kaya sa may pandemic ka man o wala, magtiwala sa Diyos. Kung nagtitiwala tayo sa Diyos, yung kawalan, yung kasalatan, yung kahirapan is only in the mind. Nasa isip lang, nasa utak lang. Dahil hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Philippians 4:19, and my God will meet all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ikaw, gusto mo bang subukan ng Diyos sa oras ng crisis? Gawin mong empty ang iyong tapayan, ang iyong jar ng langis, gawin mong empty. Kahuli-hulihan ng patak ng langis, ng harina mo, ibigay mo sa altar ng Panginoon. Subukan mo ang Diyos. Siya man na nagsabi sa atin na subukan natin siya. Malakay 3:8-11, nung sabi, will a mere mortal rob God, yet rob me? But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings, you are under curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into a storehouse, that there may be food in my house. At sabi, test me in this, says the Lord Almighty. And see, if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out you so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pest, di ba? From devouring your crops. Pipigilan daw niya yung mga nagdidibor sa ating mga pananim. Naninira. Mga naninira. And the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe. Hindi daw niya papapatakin yung says the Lord Almighty. Amen? Don't limit God in times of crisis. Ano po? Kaya ngayong gabing ito, ano man ang kalagayan mo, don't limit God. Because I do believe God will provide. Tayo po'y manalang. Lord, salamat po. Ngayong gabing ito, alam ko po, lahat na nakikinig,
sa buong mundo, medyo nahihirapan na. Actually nga po, ang taas-taas na naman ng mga bilihin. Pero Lord, kung hindi namin susuluhin, kung kami susunod sa iyo, hindi kami magiging makasarili. Mananampalataya kami sa iyo at we will do our part. We do believe, Lord God, you will bless us, even in times of crisis. Lord, open the floodgates of heaven, Lord God, and pour out your blessing sa lahat ng mga nakikinig na nandito. Dahil alam namin, inuna ka namin. Sabi mo sa iyong mga salita, seek ye first the kingdom of God. At lahat naman ng mga basic needs namin, ipagkakaloob mo po sa amin. Salamat po ngayong gabi, gayahin namin ang babaeng balong ito. Sumunod siya sa propetang ito at talagang pinakain niya muna bago sila ay pinagpala naman ng Panginoon. Nangako po kayo na, Lord, yung aming mga sisidlan ay magiging siksik, liglig at tumaapaw na inyong pong lalagyan kung may po ay nagtatapat sa inyo. Salamat po. Bless us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all.